Good afternoon, guys. So, I am Miko Kalinaya from Kagamutan Gamay Summer. So, today I am going to share with you my fully developed system. So, ang pangalan niya is Fuel Station Point of Sale System. So, recently ko lang siya nagawa, guys. So, ngayong June ko lang siya nagawa. So, ang pangalan niya is Fuel Station Point of Sale System. So, kasi napansin ko kasi mga guys, yung fuel station system natin is karamihan pa is gumagamit pa ng mga manual process. Ah, dun sa pagre-record ng mga sales, inventory, pag-inventory nila, manual pa, tapos yung pag-issue nila ng resibo. So, yung mga sinulat pa. So, nagkaroon ako ng idea na why not gawan ko ng system. So, nabuo ko yung POS system na ito. So, design siya for fuel station. Tapos, kahit yung maliliit lang na mga fuel station na sumisikat ngayon, so pwedeng-pwede itong system natin na magamit. So, sa system natin, meron tayong major features tsaka ilang mga advantage na pwedeng makatulong sa mga may-ari ng fuel station. So, makakatulong sa pag-manage ng business nila. So, unang-una guys, sa system natin is mapapabilis nito yung transaction kasi computerized na. So, at the same time, may real-time monitoring din. So, kaya nilang ma-monitor yung mga sales nila ng madali lang na hindi na sila magagastos ng malaking oras. So, less hassle na yan. So, sa system natin, meron tayong dadalawang user. So, may cashier at may administrator. So, si administrator yung may fully access sa system. So, siya yung may kapangyarihan mag-edit ng items, ng products, tsaka mag-print ng ilang reports, ng mga ilang mahalagang reports. So, si cashier naman, siya naman yung mag, hahawak ng area ng transaction. So, ito ito yung itsura ng system sa admin. Tapos ito naman yung itsura ng system sa cashier. So mamaya bibisitahin natin yung actual na system. So sa system meron tayong mga powerful features, may user login, may sales management, may inventory management, may price management, may reports and records, may backup and security, may store and supplier, system, setting. So, ito yung mga reports na pwedeng i-view nung may-ari or i-print. So, meron tayong daily, monthly, and yearly sales report. Tapos, top selling items. Pag gusto natin makita yung mga top selling ng mga products. Tsaka yung sold items report, inventory list, critical stocks din guys. Kasi para malaman din natin kung aling product na ang paubos na at kailangan nating mag-restock ulit. So, manonotify tayo dito kung aling products na ang kaunti na. So, nakikita din natin yung mga canceled orders at saka stock in history. So, sa system natin, meron tayong tatlong affordable package. So, ito, may 30K, may 50K, may 70K. So, may mga kasama na yan, guys. Kung kasama ng computer o kung gusto nyo system lang, kaya sa inyo na yung computer, i-install na lang natin. So, pwede yan. So, 30K lang. Sa 50K standard package naman, may kasama na yung computer, cash drawer, tsaka thermal printer para sa resibo. Tsaka 70K naman, parehas din sa 50K. Ang dagdag lang dito is yung 3-in-1 printer na gagamitin natin sa pag-print ng mga reports. So, ito yung contact details namin guys kung gusto nyo mag-avail ng system natin. So, kung gusto nyo pa talagang mas makilala pa yung system natin, mas maintindihan pa. By the way, yung system pala natin guys is user-friendly naman, madali lang maintindihan at hindi siya mahirap intindihin. So, bisitahin natin guys para mas makita pa ninyo yung system natin. So, ito yung contact details namin. Dito lang kami din nakatira sa Gamay. So, ito yung contact numbers namin. Ito yung Facebook page, Facebook Facebook account namin, tsaka ito yung email address. So, kayo na bahala guys. Ah,
By the way, ito mga negotiable price pa man din to kasi bago pa lang yung system namin, may promo package pa kami. So, mga siguro mga 5 or 3 hanggang 5 kliyente lang yung bibigyan namin ng promo. So, una-unahan na lang guys. Tapos, ah, kasama na rin sa mga package nito ang training, one-year support, at pag-customize ng system guys. Kasi dito, yung mga mga title, mga text, mga icons, ay pwede pa yang maiba kung anong gusto nung may-ari. Yan. So, ito yung kinagkaibahan ng nabibili natin sa ibang lugar ng mga POS system kasi ah, hindi natin kasi alam or hindi natin nabibili sa totoong gumawa ng system or mga developer ng system. Kaya mahirap na natin ma-customize yung system. So dito guys, sa system natin, so ako mismo ang gumawa ng system kaya madali lang natin maiiba yung mga designs at icons na gusto nyong ipaiba. So yun lang. So bisita na tayo sa system. So ito yung system guys. Yan. Punta tayo sa admin. So, i-run natin yung program. So, ayan. Sa system natin, guys, unang-una, gagawin natin is maglalagin tayo syempre. So, tulad ng sinabi ko kanina, may dadalawang user tayo. Una si cashier at una si at pangalawa si admin. So, titingnan natin sa database, may mga user na ako dito. So, ito. So, unang-una, pupunta muna tayo kay cashier. Magkakaroon na muna tayo doon ng transaction tapos bibisitahin na natin si admin pagkatapos. So, gagamitin ko dito si by the way guys, sa sa aktual na paggamit niyo hindi na kayo pupunta dito kasi dito lang tayo pinapakita ko lang sa inyo yung mga yung 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 system na pinapakita ko lang sa inyo na yung 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 developer options. Pero kung sa inyo na guys na ano na bibili na ng system is hindi niyo na kailangan pumunta dito sa mga application na ito. So, ito gagamitin natin si Miko, yung pangalan. Ito, yung role niya is cashier. So, yung password niya is 123456789 at yung username niya is Miko Junior. So, tingnan natin kung makakalagin tayo guys. So, yung username niya is Miko Junior at yung password niya is 123456789. Lagin natin. Ayan, welcome Miko. So, so yan, nandito na tayo sa cashier na module. So, nakita natin sa POS software. So, pwede itong maiba kung depende sa gusto ng may-ari. Ito rin yung title, depende rin sa gusto ng may-ari. Yan yung pangalan ng cashier. So, kung anong role niya is cashier. So, meron tayong dito transaction number, may date, may ilang buttons. Tapos may backup din siya tayo syempre guys. Kung halimbawa pasarado na yung fuel station, kung gusto niyo makasigurado na hindi mawala yung mga data, i-backup niyo na agad. Pagkakahapon, ba-backup niyo na agad para mas safe yung mga records natin. So, pagkatapos ng i-backup, ituturo din namin sa inyo, pagkatapos ng backup, yung file na binackup niyo is i-save rin niyo sa mga, mga portable drives, yung mga USB para mas safe yung records natin. So, gawa tayo ng transaction. So, unang-una, hindi tayo makakagawa ng transaction kung walang transaction number. So, gawa tayo ng transaction number simply by clicking F1 or new transaction number. Ayan. So, may transaction number na tayo. So, nakasearch siya by 2026, year, month, day, at number. So, 2026, June 9, 1002. Ibig sabihin, pangalawang transaction na to ngayong araw. Kasi kanina, nag-try na din akong mag-transact kanina. So, gawa tayo ng transaction. Halimbawa, may dumating na kliyente, bumili ng regular gasoline. So, click natin yung regular gasoline. So, sa module na to makikita natin na yung binibili ni customer is unleaded gasoline tsaka yung presyo niya per liter is 90 pesos. So, may mode tayo dito guys. Kung halimbawa yung
yung customer natin bibili by amount or bibili by liters. Halimbawa, yung sabi ng customer, bibili siya ng 2 litro. So, naka-fix sa 2 litro bibili niya. So, pupunta tayo sa by liters. So, dito ita-type natin kung ilang litro. So, lalabas na naman natin kung ilang litro bilhin niya at kung magkano yun. So, kung by amount naman, halimbawa pupunta yung customer, sasabihin niya, bibili ako ng gasolina, ng unleaded gasolina, halagang 300 pesos. So, ilalagay din natin dito na 300 pesos. So, sa 300 pesos, may equivalent na 3 litro. 3.33 liters. So, may total amount na 300 pesos. So, ayan. So, kadalasan naman ito naman yung nangyayari. Pero ilalagay lang din natin yung by liters in case. So, dito tayo. Halimbawa, bibili ng 300, halagang 300 pesos. So, add to cart natin. So, ayan. Nandito na yung in-add to cart natin. So, bumili ang customer ng unleaded gasoline na matag 90 pesos ang presyo per liter. So, yung nabili niya is 3.33 liters sa halagang 300 pesos. So, halimbawa, yung dumating na customer is ang PWD or senior citizen at gusto niyang mag-avail ng discount. So, meron tayo din tayo dyan. So, pwede natin i-click if 6 or add new discount. So, yan. Sa pag-add ng discount, hindi lang tayo basta-basta mag-add ng discount nang walang record galing sa customer. So, i-input natin yung record ng customer. Bibigyan natin ng discount. Talagang pangalan ng customer is Miko, taga Kagamutan del Sur, tapos yung type ng ID niya is PWD. Yan, yung ID number niya is 1345 halimbawa. Tapos ibibigay nating percent na ibibigay nating discount sa kanya is 20% halimbawa. Yan. So sa 300 pesos nagkaroon siya ng 60% ay 60 pesos discount. Kasi ang 20% sa 300 pesos ay 60 pesos. So confirm natin. Okay? So ayan. So yung nabili ni customer na unleaded gasoline is 3.33 liters sa halagang 300 pesos. Pero binigyan natin siya ng discount ng 20%. So, naghahalagang 60 pesos yung naibigyan nating discount. So, naging total na lang niya is 240 pesos. So, isettle na natin. Settle payment simply by clicking F7 or click lang natin yung settle payment. Yan. So, nakikita natin dito yung total amount na babayaran ng customer. So, halimbawa, yung ibibigay ng customer is 300 pesos. Ay, 300 pesos pa. 300 pesos. So, may sukli siyang 60 pesos. Yan. So, i-click natin yung enter. Ayan. So, lumabas na yung resibo. So, ganun lang kadali magbigay ng transaction dito sa system natin. So, lumabas na yung resibo, pwede natin i-print at automatic magbubukas ang cash drawer dito. So, yung pangalan ng store, yung address ng store, yung cashier, kung sinong nag-entertain sa customer, at ito yung invoice. Equivalent ay equal yan sa transaction number natin. So, yan yung magiging invoice number customer, magiging receipt number, official receipt number nung resibo natin. So, ito yung time ng pagbili at ito yung binili, ito yung mga other details. Yan, ito yung total amount niya, ito yung binayad niya, ito yung sukli niya. So, thank you. Tapos, pwede rin itong ma-edit o ibahin yung construction ng design ng resibo natin. So, nakabase na yan sa bibili ng system kasi pwede naman nating ibahin at ito ay free sa bibili. So, ayan. Payment successfully saved. Okay. Tapos, tingnan natin sa daily sales report. Ayan. Halimbawa, halimbawa, ako yung cashier. Gusto ko makita yung, yung sales ko sa isang araw. So, click ko tong daily sales report. So, ngayong araw, yung kumikinita ko is 240 pesos. Yan yung na na transact natin ngayon lang. So, ito. 90, tapos magkaroon tayo ng discount na 60 pesos. So, yung nabenta ko is 240 pesos. Halimbawa, bumalik dito yung customer at gusto niyang ibalik yung item kasi ang rason niya is may tubig yung gasolina. So, gusto niyang ibalik yung gasolina. So, pwede rin nating i-cancel yung sell. Yan. Pwede ni ni cashier i-cancel yung item pero hindi niya totally maka-cancel
item kung walang approval by admin o may-ari ng gasoline station. So, pwede siyang mag-process dito pero hindi niya maka-cancel ito agad-agad hanggang walang approval ng admin. So may tanong dito kung i-add ba natin sa inventory yung ibinalik na gasolina or hindi. Halimbawa, kasi may tubig naman yung gasolina, halimbawa may tubig talaga yung gasolina, so hindi na natin ibabalik, ihahalo doon sa tangke natin. So itatanggalin na lang natin ito sa inventory. So ino na lang natin. So yung quantity na ibinalik sa atin is 3.33 liters. So ito rin yung ilalagay natin. Kasi pag naglagay tayo ng ng sobra, halimbawa 4 liters yung nilagay natin ng sobra, tapos yung naging rason niya is may tubig daw, may tubig. Yan. Pag i-cancel natin ito, hindi siya agad-agad magka-cancel, magkakaroon siya ng error kasi yung requesting na amount na binalik sa atin is greater than the sold. Kung mas mataas, mas malaki o mas mataas kaysa sa nabili ng customer. So, kailangan talaga equal pababa. Kung halimbawa hindi naman lahat may tubig o kadalasan talaga lahat lahat talaga ibabalik. So, ilalagay natin dito is 3.33 liters o quantity. So, i-cancel natin. So, dito lumabas si void cancel order. So, hindi makakapag-cancel dito yung cashier. Halimbawa, i-login ulit ng cashier yung account niya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pag i-void ni cashier lang, so only administrator account is allowed to cancel transaction. So hindi agad-agad talaga makakancel ni cashier yung sale kung walang approval by admin. So yung admin dito is ani ayun, transaction successfully canceled kasi si admin na yung nag-void ng product. So ayan, so nawala na yung daily sales nung cashier yung daily sale ni Miko Jr., yung cashier nag nag-transact nung item. So wala na siyang kita sa araw na yun kasi na-cancel na. So ayan, close natin. So may dumating na naman na customer, so ang kanya naman binibili naman niya is premium gasoline. So ganun din nangyayari kung by amount, by liter. So bumili siya ng halagang 500 pesos. So 5 liters yung nabili, 500 yung amount. So add natin to cart. Tapos yan, hindi naman siya PWD, hindi naman senior. So proceed na tayo sa settle payment agad. Yan, tapos yung 500 na babayaran niya is mas saktong may 500 siya na pera. So wala siyang sukli. So ayan, bababas din yung resibo, tsaka pwede natin i-print. So agad-agad lalabas yung cash drawer, sukli, okay na. Ganun lang kadali. Mas mapapadali talaga yung transaction ng fuel station natin gamit ang system natin. So, yan. So, i-close natin. Punta tayo sa admin section. So, i-close natin. Mag-log out tayo. Are sure you want to log out? Yes. Yan. So, username. Login natin si admin. 0217217. Login tayo. Okay. Welcome, Ani. So, ayan. Nandito na tayo sa admin section. So, username, Ani. Sa kanyang ang role niya is system administrator. So, nandito yung dashboard. So, sa araw na ito, meron tayong daily sale na meron tayong 500. So, kanina kasi yung 300 na cancel natin, pero nag-transact ulit tayo ng halagang 500. So, lumabas yung 500 dito. So, yung daily sale natin. Sa product line naman, kung ilang klase ng product yung binibenta natin. Halimbawa, may 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 unleaded gasoline, may premium gasoline, may diesel, may LPG, iba-ibang klaseng LPG, iba-ibang klaseng kilogram, kaya dumami yung product line natin. Yung stock mo na naman kung ilan. Halimbawa, 4,131 liters yung on hand na, stock on hand natin. Pero kasama na dito yung quantity ng LPG. Kung ilan talaga yung item, yung product na na on hand natin, dito lalabas yung total quantity.
Tapos ito naman yung critical items naman dito sa product line. Sa dosing product line, siyam dito yung critical na o paubos na. So nakikita rin din natin dito kung ilan yung paubos ng product na kailangan nating i-restock ulit. So ito namang donut chart na ito. So dito natin makikita yung sales natin yearly. So ngayong 2026 ko pa lang kasi ginagawa tong system na to, kaya isang kulay pa lang yung lumalabas. Pag nag year 2027 na, tapos nagkaroon na tayo ng transaction sa year 2027, magkakaroon to ng ibang kulay at madadagdagan to itong year. So sa 2026, simula nung January 1, 2026 hanggang ngayon, meron na tayong 64,570 na kita. Yun. So mas sa simpleng sa simpleng paraan lang makikita na natin yung kita natin sa loob ng isang taon. So, dito naman sa manage products, yan pwede ni admin ibahin yung presyo kasi paiba-iba naman yung presyo ng gasolina. So, pwede niyang i-update yung mga presyo dito. Yan, pwede niyang update. Yan, pwede niyang i-update. O kung halimbawa marami yung product, pwede niyang i-search. Halimbawa, nahirapan siyang hanapin yung product, pwede niyang simple hanapin yung diesel. Yan, diesel. Diesel. Ayan. Ayan. Lumabas na agad si diesel. Halimbawa, premium. Ayan. Lumabas na agad si premium. LPG. Gas. Ano ba yan? Refill. Ayan. Refill LPG gas. Gusti 11 kilogram. Kung anong ilang kilong gasolina. Ayan ang gas or LPG gas. Madali lang siya. So, ito naman sa vendor, kung sino mga supplier, pwede kayo magdagdag ng supplier dito. Magagamit natin kasi yung si supplier sa pag-stock entry natin para malalaman natin kung yung stock na dumating, kung kaninong supplier natin ito nabili. So, ito naman, stock entry. Ito yung stock entry. So, pwede tayong makapag-entry ng stock dito. Tapos, ilalagay natin dito kung kaninong supplier to natin nabili yung stock. Halimbawa, magdagdag tayo ng stock. Tingnan natin dito sa product. So, tingnan muna natin sa critical kasi may mga critical tayo kasi dito. So, hanapin natin yung critical items tapos halimbawa magre-restock tayo ngayon. So, punta tayo sa records. Ayan, may critical stocks. So, ayan, may mga critical stocks tayo. So, ayan. Dito, meron tayong 200 na reorder. Ibig sabihin, pag yung stock natin is umabot na lang ng 200, halimbawa yung ito, yung itong new LPG price gas, halimbawa yung 11 kilogram na LPG price gas na brand o price gas na brand na LPG na 11 kilogram is yung stock unad natin is 100 pieces na lang. Tapos yung inilagay natin sa system, kailangan pag halimbawa naging 200 pieces na lang yung stock natin, kailangan bumili tayo agad. So bumaba na sa reorder yung stock natin. So 100 na lang dapat 200 to pataas para hindi siya mabilang sa critical stocks. Pwede nyo mga itong ibahin. Sinample ko lang yung 200 kasi marami din naman ito. I-try ko lang na ginamit ko lang to sa pag-try na may isasama siya sa critical stock. So, kailangan palampasin natin to sa 200 pieces para hindi siya ma-read ng system na critical stock siya. So, gagawin natin itong 300. So, lahat ito, 121, lahat ito mas bababa na sa reorder na amount na nilagay natin. So, gagawin natin to lahat na 200 pataas. Sige. So, lahat LPG, no? Lahat LPG. Sige. Punta tayo sa stock entry. So, mag-generate tayo ng reference.
Yan, stock in by Ani kasi si Ani yung admin. Si Ani yung nakalagin, so si Ani mag stock. May iba, hindi naman siguro mangyari na si account ni Ani tapos iba yung naglagin ng account. So, mas maganda talaga kung sino ang naglagin, siya yung mag stock. Yan, kung halimbawa nabili natin kay Umang yung product. So, stocking date natin is ngayong araw. Tapos, click natin sa browse. Hanapin natin yung mga product na kasali doon sa critical. So, ito, yung mga LPG. Ito, 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 tsaka ito. Yan. So, itong mga LPG. So, may mga stock naman tayo na 100 plus. So, ang reorder niya is kailangan mag 200 pataas. So, dadagdagan natin ito ng tig to 200 na lang para sure. So, 200, 200, 200, 200. Halimbawa, dumating yung stock natin ng mga LPG, tsaka tig to 200 yung dumating. Tig to 200 pesos. So, ayan. So, save natin. Are you want to save this record? Yes. So, na-save na natin. So, nadagdagan na natin ng 200 pieces yung stock natin ng LPG. So, tingnan natin dito sa manage product. So, ayan. Yung mga LPG natin is 300 plus na. Ayan, may 320 na, may 300 na. So, mas malaki na siya sa reorder amount. So, inaasahan natin na mawawala na siya sa critical items. So, punta tayo sa dashboard. So, critical items natin is 0 na, wala na. So, punta tayo dito sa records. Punta tayo sa critical stocks. So, sa critical stocks, wala na tayo nakikita critical kasi na nag-restock na tayo. So, yun. So, manage product. Yan. Yan. Okay na. So, sa records, balik tayo sa records. Nakikita natin dito yung top selling items. So, type sellings mula nung April 1 hanggang June 9, 2026. So, makikita yung top selling by quantity. Kung ano ba, aling item ang mas mabili by quantity. So, ayan. So, nangunguna si premium gasoline. So, nabilhan na tayo ng 267 pieces. So, total sales niya is 225,000. Pangalawa si Unleaded Gasoline na nabilhan na natin ng na nabilhan na tayo ng 214.46 liters. Pangatlo si diesel. So, insert naman natin by amount kung sino yung pinakamalaking kita by amount. So, nauna pa rin si premium gasoline. Ayan. Pangalawa si diesel. At pangatlo naman si unleaded gasoline. Ayan. So, nandito naman yung chart para mas madali nating makita. Tsaka, pwede mo rin itong i-print. So, ayan. Ayan. Pwede na siyang i-print. Sold items naman, simula nung April 1, yan, load natin yung data. So, ayan, yung mga sold items natin, simula nung April 1 hanggang June 9. Yan yung total quantity. Yan yung lahat, yung kita natin, mula nung April 1 hanggang June 9, 2026. Yan, so, kaya pwede rin natin i-print. So, ayan. Tapos yan, critical stocks. Wala na tayong critical stocks. So, pwede rin natin i-print yun kung meron. Tsaka inventory list. Ayan, yung mga list ng products natin. Tsaka yung presyo niya, yung stock on hand natin. Ayan yung mga reorder natin. Ayan, no? Pwede rin natin siyang i-print. Ayan. So, canceled orders din. Ito yung mga na-cancel na order. Ayan. Ayan, binalik kanina kasi daw may tubig. Ayan. So, pwede rin siyang i-print. Ayan. Stock in history. Ayan. Yung stock natin kanina na ginawa. Puro LPG yan. Sige. Ayan. So, quantity natin na inilagay is 200, 200, 200, 200. Tapos kanina, nag-stock din ako kanina.
So ito, may record din. So ayan, i-load data, print din natin. Ayan. So nasa-sort din siya by date. Halimbawa, i-stock ko noong April 1 hanggang April 30. Load natin. So wala kasi hindi ko pa to, ay hindi. Mas dapat mas ano siya. May 30. Kasi manggaling sa May 1 hanggang May 30. So wala. So try natin June 1. Ay, dito. June 1 hanggang June 9. Ayan. So may stock na. Simula nung June 1 hanggang June 9. Ito yung mga stock entry. So pwede natin siyang i-print. Yan. Yan. So, punta tayo sa sales history. Ayan. So, dito guys, sa sold items, masasort yung data by date. Tsaka dito mo malalaman kung ilan yung kita sa ilang araw, ilang linggo, ilang buwan. So, nasasort siya by date and by cashier. So, kung gusto mo makita yung kita ni cashier 1 o lahat ng cashier, pwede mo itong filtered by date and cashier dito. So, try natin. Simula noong May 1 hanggang June 10, 2026, gusto kong makita yung kita ni all cashier. So, lumabas dito yung kita ni all cashier. So, parehas din sa cashier na area, pwede mo rin siyang i-cancel. Halimbawa, bumalik ng matagal. Halimbawa, hindi agad-agad bumalik yung customer sa araw na yun. Kasi sa cashier area kasi, nakikita lang yung cashier, yung lead sales niya. Kung halimbawa, kinabukasan bumalik, si admin na yung may karapatan na mag-cancel ng item. So, dito na yan magaganap yung pag-cancel ng item. Halimbawa, kahapon, may bumalik, yung bumili ng hindi gasoline, so pwede ni admin i-cancel yung item. So yung magka-cancel ka dito, yung admin lang. At ang mag-void na rin dito is admin. So, push na natin. Tsaka pwede mo rin siyang i-print. So, ayan. So, store name, store address, tsaka date from May 1, 2026 to June 10, 2026. Tapos yung cashier or cashier. So, ito lahat yung kita ng lahat ng cashier sa loob ng May 1, 2026 hanggang June 10, 2026. So, nagtututal lahat ng 64,570. So, makikita natin dito 64,570. Yan yung makikita natin sa dashboard. So, inaasahan natin na nagsimula yung system o nagsimula yung transaction mula May. Nagsimula May hanggang June. So, ito lahat yun. Ay, wala. Kasi hindi natin pinili kung anong cashier. Ititingnan natin. Ano ba kay Mickey Junior lang? So, may isang transaction na nangyari sa cashier niya. Si Mix, so meron siyang Sham. Si Umang naman, meron siyang ano. So, pag all cashier naman, total lahat ng 64,570. So, yan yung nangyayari dito. So, sa store setting naman tayo guys. So, dito sa store details, ilalagay niyo lang yung details ng fuel station ninyo, kung anong pangalan ng fuel station ninyo, kung anong address, kung sino may-ari ng store, tsaka yung email address, at yung store PIN number. So, kailangan to kasi para dito kukuha yung data na i-display sa system. So, cancel na lang natin. So, user settings. So, dito sa user settings, pwede tayo mag-create ng user, yung role as cashier or as administrator. So, ang gagawa lang ng account o ang admin. So, change password. Halimbawa, i-change ni admin yung password niya. So, ito-type niya lang dito yung old password niya.
magawa-gawa tayo ng password natin. So, new password ay configured do not match. So, hindi daw nag-match ang new password at type na password. So, maglagay tayo 1, 2, 3, 4, 5. Tsaka dito 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Receive natin. So, old password is incorrect. So, ibig sabihin, hindi nag-match yung password mo na kasalukuyan at yung password na binigay mo sa kanya. So, yung password ni Ani is ito. Tsaka yung new password niya is 1345, 1345. So, password has been successfully changed. So, natin. So, log out natin. I-enter natin ulit siya sa dating password niya kung gagana pa. So, invalid niya yung password kasi na-update na natin. So, 1, 2, 3, 4, 5. Okay. So, ibalik na lang natin sa dating password. Okay. So, dito pwede rin natin i-activate o deactivate yung account. So, hindi natin pwedeng i-delete yung account ng cashier or ni admin kasi may mga details, may mga transaction sila na nangyari. So, pwede lang natin silang i-deactivate para hindi na sila makalagin ulit. For example, maglalagin tayo kay Mix. 1, 2, 3, 4, 5. Ay, bali. 1, 2, 3. Ayun. Mix 1, 2, 3. So, si Mix 1, 2, 3 is si cashier. So, susubukan natin i-deactivate yung account na to. Halimbawa, nag-resign na si Mix, pero may mga transaction siya na nangyari. Kaya hindi natin siya pwedeng i-delete yung account niya. Kasi kailangan pa natin yung record niya. So, ang gagawin lang natin is i-deactivate natin yung account niya. So, close natin. Punta tayo kay admin. So, pupunta tayo kay user setting. I-deactivate natin yung account ni Mix. So, hanapin natin yung username niya. So, parang nandun na lang naman yung system yung, yung username. Hindi. So, ipatype lang natin. Pag halimbawa, mali, magsasabihin ng system, account does not exist. So, hindi tama yung username. So, ayan. Automatic nag-check yung is-activate. Ibig sabihin, tama yung username na inilagay natin. Account found. Tapos, yung status niya is active pa. So, i-uncheck lang natin ito. Tapos, save. So, ang nangyari, na-deactivate na natin yung account na pero hindi siya nawala sa system. Pwede natin siya i-activate ulit. Kasi sa atin na rin yun. Kasi i-check lang din naman natin. So, try natin i-login ulit yung account. Mix. Account is inactive. Please contact the administrator. So, nangyari na deactivate natin yung account ni cashier. Okay. So, ito guys yung system natin. Kung mayroon po kayong gustong ipadagdag, baguhin na itsura o disenyo ng system natin, mas pwedeng guys. So, ito naman guys, may backup din tayo. So, every time na magkakaroon kayo ng transaction, nasa sa inyo na yan kung anong araw, anong oras kayo gustong mag-backup is anytime pwede kayo mag-backup. So, automatic, i-click nyo lang yung backup. Automatic, save yung backup sa database. So, i-training naman kayo kung paano nyo i-handle yung mga file dito sa backup. Madali lang yun guys. Basta importante may backup tayo. So, press din yan sa cashier. Pwedeng sabihan ng may-ari yung cashier na every time na mag-log out kayo or pagsasara ng fuel station, magbaback up kayo. Kasi pwede namang mag-backup si cashier mo
database. Ito tayo sa ayan. Kasi na-deactivate natin yung account limits. Ay, sige, i-activate na lang natin ulit. So, lagyan natin. Ayan. So, i-activate natin ulit yung account limits. Yung na-deactivate natin kanina. Ayan. So, hanapin natin. Tama ba ito? Yes, account count. So, yung status niya is active is inactive kasi naka-uncheck. So, i-check natin para maging active. Okay, so log out tayo. Tapos, login natin ulit. So, nakalagin na tayo. So, ito yung cashier. So, meron din ditong backup. So, makakapag-backup din tayo ng file. Ayan. So, kahit hindi na mag-login si admin, kahit cashier na lang yung mag-backup ng file, pwede tayo. So, ayan guys. Ito yung system natin. So, kung may, may gustong mag-avail ng promo natin, yung package natin, feel free po to contact us. Nasa picture naman po kanina na pinakita ko sa simula kung anong mga contact details namin. Yun lang po guys. Salamat.